20 taon matapos ang kwento ng Initial D, tuluyan nang itinigil sa buong mundo ang produksyon ng mga internal combustion engine na sasakyan dahil sa isyu ng kalikasan at pagkaubos ng reserba. Ang mga high-performance na kotseng de gasolina ay unti-unti nang nawawala, ngunit sa Japan ay tahimik na umusbong ang isang racing event na tinatawag na MFG bilang huling parangal sa mga fuel cars na ito. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 30 milyong manunood ang tinatamaan ng hype nito sa buong mundo, kung saan ang tanging batas na sinusunod sa karera ay ang grip-to-weight ratio. Sa kabilang banda, ang binata at mag-aaral ni Takumi Fujiwara na si Kenote Katigira ay kaititapak palang pabalik ng Japan. Sa mga screen ng paliparan, ipinapakita ang nagaganap na MFG qualifying races kung saan si Sean Aba na nagmamaneho ng Nissan GT-R ay nakaposisyon na sa starting line. Bago pa sumibat, nahulog na ang loob ni Sean sa isang bagong race angel na nakita niya ngayong taon. Sa pagtapos ng countdown, sabay na humarurot ang GT-R at ang mga race drones sa track, habang napansin naman ni Kenote na gigil na nag-uusap ang mga tao sa paligid tungkol sa karera, patunay na buhay ang kasikatan ng MFG kahit saan. Nang gabing iyon, pauwi na ang dalagang si Ren nang malaman niyang may darating na bisita mula sa UK sa kanilang bahay. Naalala ni Ren ang kanyang trabaho bilang race angel kung saan binaliwala niya ang pagtatapat ng pag-ibig ng racer number 9 na si Sean dahil itinuturing niya ang sarili na hindi mapaglarong babae. Subalit pagkarating sa bahay, agad na nabihag si Ren sa itsura ni Kanata. Kinabukasan, binisita ng binata ang garahe ng may-ari na si Ogata na seryosong nanunood ng MFG qualifying. Dito ay ipinaliwanag ni Ogata na ni-refer ni Mr. Saionji upang maghanda ng sasakyan para kay Kanata, ang komplikadong batas ng grip-to-weight ratio. Sa batas na ito, ang mabibigat na sasakyan ay obligadong gumamit ng mas makapal na gulong samantalang ang mas magaan naman ay mas manipis, ngunit walang limitasyon pagdating sa lakas ng makina. Ang patakarang ito ay pabor sa mga malalakas na makina kaya naman hawak ng mga luxury supercars ang unahan. Pagkatapos ng paliwanag, itinaas ni Ogata ang pinto ng garahe upang ilantad ang gagamiting kotse, isang pulang Toyota 86. Binanggit ni Ogata na ito ay isang lumang three-pedal na sasakyan, ngunit ipinasalamat ito ni Kanata at sinabing gusto niya ang kotse. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Kanata si Ren na agad kinuha ang kanyang contact information at nagtanong kung bakit ito bumalik sa Japan. Ipinagtapat ng binata na hinahanap niya ang kanyang ama gamit lamang ang isang litrato bilang clue. Nangako si Ren na tutulong siya na siyang nagpidama kay Kanata ng init ng pamilyang Saionji. Samantala, sinubukan ni Sean na alamin ang impormasyon ng Race Angel sa opisina ngunit ito ay mahigpit na confidential. Nabiguman, napansin niya si Kanata na nagpaparehistro para sa karera. Nilapitan niya ang binata at ipinagmayabang ang kanyang kotse na number 9, laking tuwa naman ni Kanata dahil kilala rin si Sean at ang kanyang GT-R sa UK. Sa kabilang dako, isang Porsche 718 ang walang tigil sa pagtatala ng mga bagong record sa qualifying sa kamay ng German prodigy na si Michael na may hawak ng number 14. Hindi pamilyar si Kanata sa Porsche ngunit napansin niya mas maliit ito kumpara sa ibang sasakyan, na ipinaliwanag naman ni Sean na isang Porsche 718 Cayman. Laking gulat ni Sean nang makitang nangunguna sa mobile app ang lap times ni Michael, hindi niya maunawaan kung paano tinalo ng Porsche 718 ang mga naglalakihang supercar. Binisita naman ni Kanata ang garahe ni Ogata upang tumulong. Kung saan lumabas na ang Toyota 86 ay nakasali na rito dati kaya mabilis nitong naipasa ang inspection. Inamin ni Ogata na bagamat biniyahe niya na ito sa mga karera, mas magaling siya sa pag-aayos kaysa sa pagmamaneho. Dumating na ang araw ng qualifying race ni Kanata at sumiklab na ang live coverage ng commentator sa huling araw ng qualifiers. Habang ang Porsche ay lumalamang laban sa Ferrari at Lamborghini, at maganda rin ang takbo ng GT-R ni Sean, daan-daang kotse ang naglalaban-laban para sa natatanging 15 pwesto patungo sa main race. Bago sumalang, naghanda si Ogata ng mga bagong gulong para kay Kanata, ngunit nakiusap ang binata na ihanda rin ang pagpapalit ng gulong pagkatapos mismo ng karera. Sa sandaling iyon, nahuli ni Kanata at Ogata si Sean na palihim na nakatingin sa race angel na si Ren. Nagpalusot na lang si Sean na naroon siya para suportahan ang binata, ngunit laking gulat niya nang makitang Toyota 86 ang dala nito. Bilang senior, pinayuhan niya si Kanata na ang pinakamahalaga sa preliminaries ay ang matapos ang buong 40 kilometrong kurso ng Odawara, ang pinakamahabang track sa lahat ng MFG na maging siya ay hindi kabisado ang bawat detalye. Diretsong sinagot siya ni Kanata na kabisado niya na ang buong track matapos lang panoorin ng 3 beses ang official track guide videos. Umusad na ang Toyota 86 patungo sa inspection area para sa unang qualifying race nito, at sumibat ang kotse mula sa start line kasama ang isang AI drone na nakadikit para sa live broadcast.
Ang nangunang timing section ay isang matinding ahon na nagpahirap sa tanging 140 horsepower ng Toyota, habang nahulaan naman ng mag-asawang Saionji na hinahanap ni Kinata ang amang nang iwan sa kanila. Sa control room, naniwala si Sean na kulang ang lakas ng 86 para tapatan ang mga supercar sa paakyat na daan, subalit sa susunod na sandali ay ipinakita na umakyat sa ika-54 na pwesto ang binata. Gamit ang perpektong racing line, umangat pa siya ng isang posisyon dahilan upang markahan ng AI ng event ang kanyang sasakyan bilang pagkilala sa pambihirang driving skills, isang markang huling ibinigay kay Michael. Gulat na gulat si Sean sa control room dahil hindi niya maintindihan kung paano nanguna ang Toyota laban sa mahigit 200 kotseng may mas malalakas na makina. Inisip ni Ogata na baka dahil ito sa cornering speed ni Kinata, ngunit nagbabala si Sean na huwag maliitin ang batas ng grip-to-weight ratio lalo na sa ahon kung saan dapat litaw ang kahinaan sa horsepower, at idinagdag na ang mga karaniwang supercar ang madalas makinabang sa batas na ito. Iba naman ang pananaw ni Kinata na naniniwala na napakatalino ng taong umimbento ng patakarang ito, na walang iba kundi si Ryosuke Takahashi. Sa mga sandaling ito, umakyat na sa ika-52 pwesto ang Toyota 86. Paglapit sa isang pababang segment, iniayos ng binata ang brake balance settings upang magpakawala ng mas matinding bilis, kaya naman namangha si Sean at nagsimulang mag-usisa sa pinagmulan ni Kinata. Kontento si Kinata sa tuning ng kotse kaya naman patuloy na umangat ang kanyang posisyon sa ika-48 pwesto. Ang pambihirang takbo ng Toyota ay umabot sa kaalaman ng manager ng MFG na si Fumihiro, na agad tinawagan si Ryosuke. Habang naghahanda sa isang operasyon, natigilan si Ryosuke nang marinig ang tungkol sa apprentice ni Takumi at inatasan si Fumihiro na bantayang maigi ang binata. Sa karera, umabot na sa ika-44 na pwesto ang 86 ngunit bumaba ng isang ranggo dahil sa isang panandaliang ahon sa gitna ng kurso. Matapos marating ang pinakamataas na bahagi ng track, pumasok na ang sasakyan sa pinakamatarik na pababa ng buong karera. Sinabi ni Kinata kay Ogata na plano niyang magbilis palalo, na siyang ikinatakot ni Sean dahil maaari itong magdulot ng aksidente, ngunit pinakalma siya ng binata dahil malinaw sa kanyang isip ang layout ng daan. Sa pagbaba ng Toyota 86, patuloy na umangat ang posisyon nito sa bawat checkpoint. Napansin ni Sean na sinasadya ni Kinata na magpadulas o mag-slide sa mga curve, isang mapanganib na teknik na nagpakaba sa kanya. Agad na unawaan ni Sean na target ng binata na makapasok sa top 15 upang makasali sa main race, kaya inatasan niya si Ogata na i-update si Kinata kung ilang sasakyan na lang ang agwat niya sa ika-15 pwesto na siyang tanging gustong malaman ng binata sa sandaling iyon. Umakyat sa ika-41 ang Toyota 86 habang papalapit sa pinakamapanganib na bahagi ng track na balot ng makapal na fog, kung saan napilitan maging si Sean na mag-ingat. Dito ay napagtanto ni Sean na talagang kabisado ni Kinata ang bawat ruta dahil nagagawa nitong pasukin at labasan ang mga likuan kahit mababa ang visibility. Ngunit hindi lang memorya ang gamit ni Kinata dahil alam ni Sean na may mga hindi inaasahang elemento sa totoong kalsada kumpara sa racetrack. Dito niya naalala ang sinabi ng binata tungkol sa mga demonstration videos na pinanood nito, na lumalabas na near record pala ni Keisuke Takahashi gamit ang isang Mazda RX-7. Humaharurot sa gitna ng fog, umabot na sa ika-30 pwesto ang 86, ang rango kung saan nagsisimula ng makakuha ng puntos sa MFG ang mga driver na nagbubukas ng mga sponsorship para sa mga gulong, pribadong rest areas para sa mga assistant, at mga natatanging race car decals. Ang pambihirang performance ng Toyota 86 ay nakakuha ng pansin ng napakaraming manunood, at sabik ang commentator na makita kung mababasag nito ang record sa pulikulikong seksyon na kasalukuyang hawak ni Michael gamit ang Porsche 718. Habang nanonood sa TV, tinanong si Michael ng kanyang kapatid na babae tungkol dito, ngunit hindi itinuring ng German prodigy na banta si Kinata dahil naniniwala siya na pinupwersa lang ng binata ang kanyang mga gulong para sa lakas. Ang susunod na bahagi ng track ay patag na sinusundan ng isang mahabang straight kung saan inaasahang maiiwan ang kulang sa lakas na Toyota. Ipinagmayabang ni Michael na hindi niya pa ginagamit ang buong lakas niya sa MFG, itinuring ang kanyang isip na parang isang gearbox na nasa ika-4 na gear pa lamang, at binalak na bumalik agad ng Germany matapos makuha ang kampyonato ng walang kahirap-hirap. Samantala, umakyat na sa ika-18 pwesto si Kinata, 3 kotse na lang ang layo sa qualifying line. Sa control room, natigilan si Ogata sa agresibong pagmamaneho ng binata lalo na sa matitinding anggulo sa pagpasok at bilis sa paglabas ng mga kurba, habang hinala naman ni Sean na hindi pa ipinapakita ni Kinata ang kanyang buong kakayahan.
Sa wakas, nakuha ng Toyota 86 ang ika-15 posisyon, kaya sinabi ni Sean kay Ogata na huwag nang magbigay ng ulat sa binata dahil tapos na ang mga pababa na bumabalanse sa kahinaan ng horsepower, at ang mahabang straight bago ang finish line ay magiging isang bangungot kung saan madali siyang maabyutin ng mga kotseng mas mabilis kaya kailangan niyang palakihin ang agwat bago makarating doon. Lumitaw na nga ang 1.9 kilometrong tuwid na daan kung saan nasa ika-14 na pwesto ang GT86. Mula sa puntong ito, naiwan na ang drone ng broadcast na may top speed na 180 km/h kaya mga fixed cameras na ang kumuha sa karera. Bagamat nakalamang si Kinote sa skill, unti-unti siyang nawala ng posisyon dahil sa kawalan ng lakas ng kotseng ibinigay ni Ogata, dahil ang naturally aspirated 2.0 na GT86 ay may top speed lang na 230 km/h kumpara sa ibang sasakyan na umaabot ng 300 km/h sa tuwid na daan. Sa dulo ng straight na nagtatapos sa isang matalas na likuran, bumagsak sa ika-15 pwesto si Kinote habang sumisikip ang agwat sa ika-16. Sa pagtawid sa finish line, natapos ni Kinote ang karera sa ika-16 na pwesto, kinulang ng tanging 0.019 segundo upang makapasok sa finals. Sinisi ni Ogata ang sarili ngunit pinakalma siya ng binata, pinuri siya bilang isang mahusay na technician at nagpahayag ng labis na kasiyahan sa takbo ng Toyota 86. Noong yayayain na sana sila ni Sean na kumain, biglang lumapit si Ren at sinampal si Kinote dahil sa pag-aalala sa mapanganib nitong estilo ng pagmamaneho, ngunit hindi nakilala ni Kinote na si Ren ang race angel kaya naman naiwan siyang naguguluhan. Sa headquarters ng MFG, natuklasan na ang isa sa mga nakapasok sa top 15 ay gumamit ng hindi autorisadong gulong kaya ito ay tuluyang na-disqualify. At dahil dito, ang pwesto ni Kinote na nasa ika-16 ay opisyal na umakyat sa ika-15 na nag-angkat sa kanya patungo sa main race. Hindi napigilan ni Fumihiro na ihambing ang swerte ni Kinote sa naging kapalaran ni Takumi noon. Sa kabilang dako, nakita ni Sean ang anunsyo ng MFG habang si Ogata naman ay labis ang tuwa sa balita. Nakahanay na ang mga makakatunggali, si Ishigami sa Porsche 911 GT3, si Michael sa Porsche 718, si Yuday sa Audi R8, si Yosuke sa AMG GT, si Sean sa kanyang GTR, si Daigo sa Lamborghini Huracan, at si Kato sa Ferrari 458. Ipinabatid ni Sean kay Kinote na ang premyo para sa kampyon ay 100 milyong yen, at ang manggenguna sa buong season ay magwawagi ng 1 bilyong yen. Si Ren naman, habang naliligo ng gabing iyon, ay nagsimulang magsisisi sa kanyang biglaang ginawa kanina dahil sa takot na baka magalit sa kanya si Kinote. Dahil sa pambihirang performance ng binata sa qualifiers, maraming tuning shops ang nag-alok na mag-sponsor ng mga upgrade para sa Toyota 86 na kilala sa napakaraming aftermarket parts. Kahit huli na ang lahat para sa karera sa susunod na mga araw, malaking pagbabago ang maaaring gawin bago ang ikalawang event ng season upang itaas ang kompetisyon ng kotse. Sa huli, isang natatanging hiling lang ang ibinigay ni Kinote kay Ogata, ang patayin at i-disable ng buo ang traction control system ng kotse upang mas hawak niya ang buong kontrol sa sasakyan. Kinabukasan, iminungkahi ni Ogata na baguhin ang kanilang kontrata dahil nakakaramdam siya ng hiya sa pagkuha ng 50% ng mapapanalo ng premyo. Gayunpaman, hindi pumayag si Kinote dahil hindi naman siya interesado sa pera. Sa panahong ito, nakatagpo ng binata ang mga kapwa carrierista na sina Kakero at Nozomi, na nagmamaneho ng Lotus Exige at Alfa Romeo 4C. Agad na nahulog ang loob ni Nozomi kay Kinote sa unang tingin pa lamang, at lalo pa itong natuwa nang malaman na siya ang driver ng pulang GT86. Ipinabatid ni Ogata kay Kinote na ang dalawa ay kilala bilang Yajikite sibling sa karera ng MFG dahil sa kanilang sariling galing at perpektong teamwork, partikular na sa pagdadraft o pagkuha ng slipstream. Sa paglapit ng main race, ipinakilala ng commentator ang espesyal na panauhin para sa event na si Kai, isang retiradong profesional na driver na nagtatrabaho ngayon bilang isang racing coach. Naglakad na papasok sa race venue ang 15 kwalipikadong kakompetensya. Habang nag-uusap sina Kinote at Sean, narinig nila ang racer na si Daigo na nagtatanong tungkol sa kanyang bagong kotse ngunit nagpapakita ng labis na pagkadismaya. Kinamuhian ni Sean ang ganoong maaksayang pag-uugali at isiniwalat na ang kulang kay Daigo ay skill sa pagmamaneho at hindi ang performance ng kotse. Desidido si Sean na makatapak sa podium dahil sa ilalim ng batas ng MFG, ang sinumang racer na makakarating sa podium ay may karapatang pumili ng isang race angel na hahalik sa kanya. Isang drone ang nanguna sa 15 kotse sa cruising speed na 40 km/h, kung saan ang sinumang lalampas sa drone bago sumindi ang asul na ilaw nito ay papatawan ng parusang 15 sekundong delay. Sa pagpasok ng huling kotse sa gate, opisyal nang nagsimula ang karera at sabay-sabay na umungal ang 15 mababangas na makina.
Si Sean gamit ang kanyang GTR, ay agad na nag-overtake sa AMG GT upang agawin ang ika-4 na pwesto, sinamantala ang kawalan ng traction ng rear drive na AMG dahil sa malamig pang mga gulong. Si Ishigami na nagmamaneho ng 911 GT3 ang namumuna, habang si Michael naman ay nakadikit sa kanyang likuran upang dahan-daang palakihin ang agwat sa mga kotseng nasa likod nila. Sa harap ng grupo ng mga mababangas na kotse na may lakas na hanggang 600 horsepower, nanatiling kalmado ang 718 ni Michael kahit mas mababa ang lakas nito. Napansin ni Kai ang pambihirang galing ni Michael sa pamamahala ng init ng gulong, isang kritikal na kakayahan sa kanyang antas upang tumpak na maramdaman ang surface temperature ng 4 na gulong. Maliban kay Michael, kinala ni Kai na si Kinoto lamang na nagsimula sa pinakahuli ang posibleng nagtataglay ng ganitong pambihirang kakayahan. Dahil nagsimula sa dulo, walang humahabol na sasakyan sa likod ni Kinoto, na nagbigay sa kanya ng laya na itakbo ang perpektong racing line ng walang kahirap-hirap. Samantala, ang Alfa Romeo ay nakikipaglaban sa Honda Type R, na naging dahilan upang hindi tuluyang maiwan ang GT86 sa likuran. Dahan-dahang pumasok ang 15 kotse sa unang ahon na bahagi ng karera. Si Yosuke, na nagmamaneho ng AMG GTS, ay nanatiling kalmado sa paniniwalang ang agresibong pagmamaneho ni Sean ay madali lang maghahantong sa pagkatalo. Sa kanyang ikatlong taon ng pakikipagkompetensya, kumpiyansa si Yosuke na makukuha niya ang kampyonato ngayong taon. Si Daigo, na nasa ika-8 pwesto gamit ang isang Lamborghini, ay nakaranas ng matinding hirap dahil hindi pa nag-iinit ang kanyang mga gulong kaya hindi niya maibuhos ang buong throttle. Patuloy siyang nagreklamo sa batas ng MFG at ninais na sana ay pinapayagan silang gumamit ng mas malapad na gulong. Sa studio, tinalakay ni Kai at ng commentator ang patakaran ng grip-to-weight ratio. Ang batas na ito, na hindi naglilimite sa laki ng makina ngunit itinutugma ang lapad ng gulong sa bigat ng kotse, ay tila napakasimple maging para sa dating profesional na driver na si Kai, na nahihirapan pa ring unawain ang tunay na layunin nito. Ito ang madalas magbigay ng impresyon na ang karera ay tungkol lamang sa bilis sa tuwid na daan at nagbibigay ng bentahe sa mga kotseng may malalakas na makina. Ang nangungunang grupo ay papalapit na sa magandang rest area kung saan ang GT3 ni Ishigami ang nasa unahan, na mahigpit na sinusundan ng Cayman ni Michael. Ang GTR ni Sean ay dikit na humahabol kay Hyundai sa ikatlong pwesto, determinadong ipaglaban ang karangalan ng GTR. Si Hyundai, na nagmamaneho ng Audi R8, ay naniniwala na ang performance ang lahat, kung saan ang kanyang malaking makina at computer-controlled na 4-wheel drive ang pinaka-ideal na setup. Sa pag-alis ng mga sasakyan sa unang timing zone at pagdaan ng huling GT86 sa magandang rest area, pumasok na ang lahat ng kotse sa ikalawang timing zone. Ang track ay tuluyan ng lumipat mula sa ahon patungo sa isang pababang seksyon. Dahil sa kakulangan sa horsepower, ang GT86 ni Kinoto ay kasalukuyang huli ng 6.8 segundo sa Alfa na nasa harap nito. Sa kabutihang palad, may nagaganap na matinding labanan sa unahan sa pagitan ng Lotus, Honda, at Alfa. Sinabihan ni Kokero ang kanyang kapatid na bilasan ang pag-overtake, ngunit nahihirapan si Nozomi lalo na't ang front-wheel drive na Honda ay napakahirap pasukuan. Sinasadyang nag-iwan si Kokero ng espasyo sa labas sa isang kaliwang likuran, na nagbigay ng daan kay Kazuhiro sa Honda na humarurot pasulong, ngunit agad niya rin itong hinaranggan muli. Napilitang magpreno ng matindi si Kazuhiro, at sinamantala ng Alfa ang pagkakataon upang mag-overtake. Bago pa man makareaksyon si Kazuhiro, isang pulang kidlat ang malinis na overtake mula sa labas, ang GT86 ni Kinoto, na hindi man lang napansin ni Kazuhiro dahil nakatutok lang ang kanyang pansin sa mga sasakyang nasa harap. Naniwala si Kokero na hindi nila kayang tapatan si Kinoto sa mga kurba. Kailangan nilang palakihin ang agwat laban kay Kinoto, at nagpasya silang gawin ito sa paparating na paakyat na bahagi ng daan. Ang nangungunang dalawang Porsche ay matinding nagpapakitang gilas, kung saan mahigpit na hinahabol ni Michael ang nangungunang si Ishigami. Bilang 2 beses na kampyon ng MFG, nasa mabigat na sitwasyon si Ishigami. Naniniwala si Michael na hindi karapat-dapat si Ishigami na magmaneho ng GT3, ang pinakamalakas sa mga rear engine na Porsche, at kinwestiyon kung paanong ang isang probinsyano ay hindi nababagay sa ganoong pambihirang sining. Sa kabilang banda, ang labanan para sa ikatlong pwesto sa pagitan ng GTR at Audi R8 ay mas naging mainit. Si Sean na nagmamaneho ng GTR, ay walang pakialam sa pagkapudpod ng kanyang mga gulong. Samantala, si Kato na nasa Ferrari ay nagawa ng i-overtake ang BMW upang umakyat sa IQM na pwesto. Matapos ang issue sa turbo noong qualifiers, ang runner-up noong nakaraang taon ay hindi nagpakita ng magandang takbo, ngunit naniwala si Kai na hindi makatitigil si Kato sa posisyong ito dahil mahusay itong driver. Matapos lagpasan ng BMW, mabilis na nahabol ng Ferrari ang Lamborghini.
Nagkomento si Daigo na ang turbocharged na Ferrari ay nawalan na ng kawendasan. Bagamat walang espesyal na pagtingin si Kato sa tatak ng Ferrari, naiinis siya sa mga kotseng nasa harap niya. Matapos tapusin ng commentator ang pag-anunsyo ng kasalukuyang standing, pumasok na ang lahat ng kotse sa ikatlong timing zone. Sa puntong ito, ang GT86 ay nasa ikalabing-apat na pwesto, na mahigpit na sinusundan ng Honda Type R, habang ang Yajikite siblings naman ay mabilis na nakalayo sa unahan. Hindi maintindihan ni Kazuhiro kung paano ang isang lumang Toyota ay nakapagtatalo ng mas mabilis na oras kaysa kay Michael sa ikatlong seksyon. Sa bahaging ito, sa wakas ay ipinamalas na ni Kanata ang kanyang tunay na lakas. Ang cornering speed ng GT86 ay napakataas, kung saan ang Type R ay nagagawa lamang paliitin ang agwat sa mga tuwid na daan. Subalit habang paikli ng paikli ang mga straight sections, ang Type R ay unti-unti nang naiwan sa likod ng GT86. Ang BMW na nasa ikasampung pwesto ay tuluyan ng nasaron sa gilid ng daan. Bago pa man makaramdam ng ginhawa ang Yajikite siblings, laking gulat nila nang makita ang GT86 na lumitaw sa kanilang rearview mirror. Ang agwat na pinaghirapan nilang likhain ay mabilis na nababawasan. Upang maiwasang mawalan pa ng pwesto sa nangungunang grupo, nagpasya silang huwag gumamit ng blocking tactics, sadyang hindi lang nila hahayaan na may makalagpas sa kanila dahil napakahirap mag-overtake sa ganoong kakitid na track. Ang nangungunang grupo ay nagsimula ng pumasok sa isang madilim at balot ng fog na lugar, na naglimite sa visibility at nagpahirap sa pagbibigay ng komentaryo. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, ipinakilala ng commentator ang background ni Kanata. Si Kanata ay nagtapos sa Royal Racing School sa UK, nagsimulang mag-karting sa edad na 7 sa UK Karting Championship, at nanalo sa 6 na malalaking karera sa loob ng 2 taon. Sa edad na 10, pumasok siya sa mga karera ng F4 at nakuha ang kampyonato sa loob ng 2 taon, kung saan nagtapos siya bilang top student. Nagpakita siya ng pambihirang talento sa totoong track at sa mga simulators. Bago magtapos, ilang car manufacturers ang nag-alok sa kanya ng kontrata, na lahat ay tinanggihan niya dahil may sakit ang kanyang ina sa mga panahong iyon. Nagbunyag din ang commentator ng isang nakagugulat na katotohanan, si Kanata ay may isang Japanese na guro sa racing school, na walang iba kundi si Takumi Fujiwara. Nabigla si Kai sa balita habang ang mga alaala ng 2 beses na pakikipagkarera kay Takumi sa mga kalsada sa bundok ay muling bumalik sa kanyang isip. Sinimulan ng commentator na ay talye ang karera ni Takumi. Sa edad na 20, nag-iisa siyang nakipagkompetensya sa British Rally Championship. Bagamat may mga kahinaan siya sa gravel, ang kanyang performance sa mga sementadong kalsada ay napakabangis. Sa kanyang ikatlong taon, napanalunan niya ang kampyonato at nakakuha ng full season entry sa WRC. Gayunpaman, ang kanyang karera ay biglang naputol dahil sa isang malubhang malfunction ng sasakyan habang nagpe-pre-season testing na nagbunga ng isang malaking aksidente, na nagresulta sa matagal na pananatili sa ospital at rehabilitasyon. Nagpahayag ng malaking ginhawa si Kai nang marinig na nasa mabuting kalusugan na ngayon si Takumi. Sa track, pinangangalagaan ni Kanata ang kanyang mga gulong at hindi muna nag-atake sa loob ng fog upang hindi magpanik ang Alfa Romeo sa unahan. Nakalabas na sa makapal na fog ang nangungunang grupo, kung saan ang Porsche 718 ay mahigpit na nakadikit sa likuran ng 911 GT3. Buong-buo ang tiwala ni Ishigami na ang rear engine layout ng kanyang kotse ay may malaking bentahe sa pagpepreno kumpara sa mid-engine setup ni Michael. Dahil nasa likod ang pinakamabigat na bahagi ng sasakyan, mas makapit ang traction at mas swabe ang transmission efficiency ng mga gulong sa likod. Para sa kanya, mas sopistikado ang kanyang 911 GT3 kumpara sa kahit anong kotse ng ibang factory. Pero sa likod niya, nabuburyong na si Michael dahil ramdam niyang kulang si Ishigami sa bagsik ng isang seryosong MFG driver. Bumanat ng bilis si Michael sa mga kurba at malinis na ini-overtake si Ishigami. Hindi ito itinuring na kabiguan para sa 911 GT3, kundi bunga lang ng labis na karuwagan ni Ishigami sa manibela. Ayon kay Kai, napakatalino ng ginawang galaw ni Michael dahil mabilis itong nagpalit ng gear, kinuha ang panlabas na linya, at isinabay ang pwesto ng kotse pagpasok sa kurba bago gumawa ng kaunting dikit sa susunod na likuran para agawin ang espasyo. Sa mga regional na karera tulad ng MFG, talagang nakakatakot na presensya si Michael. Lumabas na rin sa fog ang bakbakan para sa ika-11 pwesto, kung saan bahagya pa lang nakakahalata si Nozomi nang mabilis siyang lagpasan ng pulang Toyota ng binata. Pinuri ni Kai ang driving skills ni Kanata dahil sa kakayahan nitong humawak ng lateral G-force habang swabbing nagpapabagal at pinupursa ang braking grip ng 4 na gulong. Kahit parehong sinanay sa Europe ang dalawa, magkaiba sila ng estilo dahil si Michael ay produkto ng elite at siyentipikong training na parang isang tumpak na makina na malabong magkamali
Ferrari, habang ang binata naman ay hindi umaasa sa mekanikal na perpeksyon at madalas nang gugulat sa mga hindi inaasahang maniobra. Agad na bumanat ng bilis sa labas ang Toyota upang pantayan ang Lotus na wala ring balak ipamigay ang linya nito, ngunit naantala ng traction ang Lotus at ang isang sandali ng pag-aalinlangan ay sapat na para makalagpas si Tsunoda paakyat sa ika-11 pwesto, isang galaw na maging si Kai ay hindi inaasahan. Binalak naman ni Coquero na bawiin ang pwesto sa susunod na tuwid na daan, kung saan nagkalkula siya na kailangan niyang panatilihin ang agwat sa loob ng 4.2 seconds bago matapos ang mga kurba. Ngayong nasa ikalawang pwesto na lang si Ishigami, pinanood niya ang kotse ni Michael na nagpapanatili ng pambihirang bilis sa makitid na kalsada kaya dahan-daang lumaki ang distansya sa pagitan nila. Ang ikalawang grupo na nasa 7 segundo sa likod ay nakahabol na rin sa unahan. Dito ay nagkaharap ang naturally aspirated 5.2 liters V10 Audi R8 ni Hyundai at ang 3.8 liters V6 twin-turbo GTR ni Sean. Sa tuwid na daan, perpektong sumunod ang GTR sa slipstream ng R8 bago bumanat ng bilis upang pumantay at tuluyang humarurot lagpas sa Audi R8. Matapos namang makalayo sa Yajikite siblings, sinadyang binawasan ni Tsunoda ang kanyang throttle upang mag-ipon ng lakas. Sa ikatlong grupo, nagtatampok naman ang naturally aspirated 5.2 liters V10 Lamborghini Huracan laban sa 3.9 liters V8 twin-turbo Ferrari 488 ni Kato na mahusay na sinamantala ang sandali upang mabilis na mag-overtake. Papalapit naman ang Yajikite siblings sa isang mahabang straight na may 3.2 seconds sa likod ng Toyota, kung saan ang tuwid na daang ito ang pinakamalaking hamon para sa binata. Gamit ang slipstream tactics, unti-unting lumalapit at nanalagpasan ng magkapatid si Tsunoda, ngunit pumasok din ang binata sa kanilang draft upang sumabay sa bilis. Humanga si Coquero sa tiyempo at distansya ni Tsunoda sa pagpasok sa slipstream at kinilala ang kanyang kahusayan. Dahil nakatago ang Toyota sa likod ng dalawang kotse, nabawasan ang air resistance nito na nagpahintulot na maabot ang mga bagong top speed sa ika-6 na gear. Alam ni Ogate na kaya nagbawas ng throttle ang binata kanina ay dahil nakalkulan na nito ang gagamiting slipstream ng magkapatid sa kanyang plano. Sa pagtawid ng mga Porsche ni na Michael at Ishigami sa start line, opisyal nang pumasok ang buong karera sa ikalawang lap kung saan napansin ni Kai na maayos na pinamamahalaan ng mga driver ang pagkapudpod ng kanilang mga gulong para sa huling bahagi kung saan pakakawalan na ng mga kotse ang lahat ng kanilang horsepower para sa isang matinding sprint patungo sa finish line. Naabutan na rin ni Kato ang Carrera GTS ni Jackson, at sa isang straight ay mabilis na humarurot ang Ferrari lagpas dito na nag-iwan kay Jackson na walang magawa kundi tanggapan na 3 driver lang sa MFG ang tunay na pambihira. Si Michael ang una, si Kato ang ikalawa, at ang ikatlong driver ng Alpine A110 na si Soatari na lumiban muna ngayon para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kasintahan. Sa pagpapatuloy ng karera, ang unang seksyon na lang ang tanging pagkakataon ni Ishigami upang bawiin ang unahan. Ang puso ng kanyang GT3 na may horizontally opposed 6-cylinder engine na umaabot ng 9,000 revm at 500 horsepower ay walang katapat sa lakas, pero hindi pa rin siya makakita ng kahit anong butas sa pagmamaneho ni Michael. Nag-aalala naman si Ogata kung kaya pa ng mga gulong ang bilis ni Tsunoda, pero matagal nang nakalkulan ng binata ang tire wear at sinabing target niyang makakuha ng mas mataas na pwesto bilang regalo kay Ogata. Nabigo ang paghabol ni Ishigami kaya si Michael pa rin ang nanguna sa pagtatapos ng unang seksyon. Kasalukuyang nasa ikatlong pwesto ang GTR, ika-4 ang Audi R8, ika-5 ang AMG GTS, at ika-6 ang Ferrari na nagsisimula pa lang umatake. Mabilis na nahabol ni Kato ang ika-6 na kotse na isang BMW M6, kung saan kinuha ng Ferrari ang panloob na linya at agresibong overtake sa kurba upang agawin ang ika-6 na pwesto. Nasa ika-8 naman ang Carrera GTS ni Jackson, ika-9 ang Lamborghini ni Daigo, at kapapasa lang ng Yajikite siblings sa tuktok ng bundok habang ang Toyota na may 6 na segundong bagal ay nahihirapan sa paakyat kaya dahan-daang naiwan ng nangungunang grupo, habang ang huli naman ay ang Honda Type R. Pagkatapos ng unang seksyon, muling pumasok ang lahat sa mapanghamong ikalawang seksyon kung saan biglang bumanat ng bilis ang Toyota upang dumuot sa Yajikite siblings sa unahan. Solo namang nangunguna si Michael at tuluyang iniwan si Ishigami. Samantala, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap sa ikatlong grupo nang biglang magbawas ng bilis ang matapang na GTR kaya mabilis na nakahabol ang Audi R8. Dahil sa labis na pagpilit sa simula, ang mga gulong sa harap ng GTR ay nagpapakita na ng senyales ng understeering. Humaharurot naman si Kato gamit ang Ferrari at target na isunod na ay overtake ang AMG GTS. Sa labanan naman sa pagitan ng magkapatid at ng Toyota, sinuri ni Kai na dahil sa malaking agwat ng 8-6 sa iba, makakaramdam ng matinding pressure sina Coquero at Nozomi habang hinahabol.
Sa kabilang banda, dikit na sumusunod si Daigo sa Carrera GTS at dahil ayaw niyang magpatalo sa isang Porsche, binalak niyang umatake sa maikling straight sa pinakamataas na bahagi gamit ang lakas ng kanyang V10 engine. Patuloy namang nakadikit ang Toyota sa likod ng Yajikite siblings kahit napakatarik ng paakyat na bahagi ng ikalawang seksyon. Ang nangungunang 718 kahit mayroon lang 2.5 liters 4-cylinder boxer engine, ay tuluyang iniwan ang mga supercar dahil sa pambihirang galing ni Michael. Si Ishigami na nasa ikalawang pwesto ay halos sumuko na sa paghabol at nakatutok na lang sa pagpapanatili ng kanyang posisyon. Sa likod nila, patuloy ang bakbakan ni Sean at Yuday na parehong gumagamit ng all-wheel drive system, ang isa ay mid-engine at ang isa naman ay front-engine. Napanatili ng GTR ang nakakatakot nitong acceleration palabas ng mga curve upang hindi mabitawan ang pwesto, habang sa likod nila ay nagawa ng i-overtake ng Ferrari ang isa pang kotse upang umakyat sa ika-5 pwesto at konting oras na lang bago nito mahabol ang grupo sa unahan. Nasa ika-7 ang BMW M6 ni Takuya, kasunod ang Carrera GTS ni Jackson sa ika-8 at ang Lamborghini ni Daigo sa ika-9. Pagpasok sa tuwid na daan, naghahanda na rin si Daigo na mag-overtake lalo na't nasa harap lang niya ang Ferrari, sabik na mahabol ang kanyang itinuturing na mortal na kalaban. Pagpasok sa nakakatakot na ikatlong seksyon, naging kritikal ang pagkapudpod ng gulong dahil sa pababang daan na may daan-daang metrong taas ng elevation kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Subalit hindi nagpakita ng takot ang binata sa hamong ito. Ang GTR at R8 sa ikalawang grupo ay hindi nagawang pabilisin ang kanilang pacing kaya mabilis na nakadikit ang Ferrari ni Kato. Nakaramdam ng matinding pressure si Yuday na naipit sa gitna kaya binago niya ang diskarte upang harangan ang humahabol na Ferrari. Sa mga sandaling ito, ang lahat ng kotse ay napanatili ang kanilang matatag na rhythm maliban sa Toyota na napakabilis na humaharurot sa mga sasakyang nasa unahan nito. Dito na binalot ng computer ng headquarters ng MFG ng isang malaking indicator ang Toyota, isang markang ngayon lang ibinigay sa isang driver sa mismong karera. Napakabilis ng pagbaba ni Kinote sa mga kurba at sa loob lang ng 2 likuran ay nahabol niya agad ang Yajikite siblings. Naguluhan si Kakero kung paanong ang agwat na ginawa nila ay mabilis na napawi ng binata tulad noong unang lap, at naunawaan niya na kapag nalagpasan sila bago pumasok sa fog ay katapusan na nila kaya inihanda niya ang sarili na harangan ang daan ng Toyota. Sa isang iglap ng pagkaantala, malinis na nailagpasan ng GT86 ang Alpha ni Nozomi, subalit dahil naipit siya sa gitna ng magkapatid ay biglang nawala ang indicator ng system. Dahil nakaharang ang Lotus sa harap at may pressure ng Alpha sa likod, humanga si Kinote sa magandang depensa ni Kakero at napagtanto na kung masyado niyang aalagaan ang kanyang mga gulong ay hindi niya mababasag ang harang ng dalawa. Naalala ng binata ang sinabi ng kanyang guro na si Takumi na gaano man kakitid tingnan ang kalsada, basta may sapat na espasyo para sa tatlong kotse na tumakbo ng magkakatabi ay tiyak na may paraan para mag-overtake. Ang biglaang pagpapadula sa gilid ng Toyota habang umaatake ay nag-iwan kay Nozomi na tulala, at hindi naman maunawaan ni Kakero kung paanong ang kanyang Lotus na may mas mataas na steering capability ay nalagpasan lang ng isang Toyota. Namanghasikay sa pambihirang kakayahan ni Kinote sa tire management na parang isang mahika dahil kahit mababa ang horsepower ng kotse na dapat ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkapudpod ng gulong kumpara sa iba, nagawa niya itong kontrolin ng maayos ng binata. Bumalik ang eksena sa ikatlong grupo na bumagal ang pacing matapos pumasok sa fog kung saan maging ang Ferrari ay napilitang mag-ingat dahil ang kapal ng fog, kawalan ng mahabang straight, at ang malalaking sukat ng tatlong kotse ay hindi nag-iwan ng espasyo para mag-overtake. Matapos namang malagpasan ang Yajikite siblings, mabilis na nahabol ni Kinote ang mga taillights ng mga sasakyan sa unahan kung saan ang Lexus LC500 ni Emil ay unang beses na sumulpot sa harap ng binata na kung saan ang pag-overtake dito ay magpapasok sa kanya sa top 10. Tuluyang nawala ang pulang kotse sa makapal na fog at nakiusap si Kinote kay Ogata na iulat ang agwat ng oras sa bawat segundo dahil kahit kaya niyang isimulate sa utak ang track ay hindi niya nakikita ang mga sasakyan sa harap. Ang agwat ni Emil na nagsimula sa 2.6 seconds ay mabilis na naging 2 seconds matapos ang isang likuran, at pagkaulat ni Ogata na isang segundo na lang ang natitira, ang anino ng Lexus ay sumulpot na sa harap ng Toyota. Hindi nagatubili ang binata at agad na bumanat ng bilis upang pumantay sa Lexus kung saan nakuha ng drone ang eksena ng paglitaw ng mga taillights sa fog kasabay ng malinis na pag-overtake ng Toyota sa maliit na espasyo, dahilan upang mapwesto si Kinote na may 3.5 seconds na lang sa likod ng Carrera GTS. Kung nakaabot ka sa part na to ng video at hindi ka pa nakalike at subscribe, pindutin mo na yan para updated ka agad sa sandaling ilapag natin ang Season 2 ng Bakbakan. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, bigyan muna natin ng solidong shoutout si Jason Bongar, salamat sa laging pagtutok.
Naunawaan din sa wakas ni Ogata kung bakit ipinauulat ng binata ang agwat ng oras sa bawat segundo dahil plano pala ni Kanata na mag-overtake sa sandaling lumitaw ang sasakyan sa unahan mula sa makapal na fog. Agad namang ipinaalam ng communications team kay Jackson na ang GT86 ay mabilis na humahabol sa kanya sa isang pambihirang bilis. Isang segundo na lang ang agwat ni Kanata sa likod ng Carrera GTS at handa nang gamitin ang parehong diskarte muli kung saan ang dalawang kotse ay magkatabing tumakbo na tila walang pakialam sa kanilang kaligtasan. Sa huli, umayag at nagparaya si Jackson kaya mabilis na nai-overtake ng GT86 ang pwesto upang umakyat sa ika-9 na posisyon. Hindi naman makapagsalita si Kay sa natunghayang mapangahas na maniobra ng pag-overtake ng binata. Samantala, isang misteryosong lalaki ang nagpuri kay Kanata dahil perpekto nitong nerecord at nagawa muli ang kanyang demonstration run noong qualifying race. Sa mismong main race, nagawa pa ni Kanata na dagdagan ng sarili niyang estilo ang pundasyong ito. Pagkatapos ng 20 taon, si Keisuke Takahashi ay naging isang real estate tycoon na kung saan ang dati niyang race car na Mazda RX-7 ay ginagamit pa rin sa mga opisyal na tutorial video para sa mga MFG race. Ngayon, minamaneho ni Kanata ang Toyota 86 habang ginagaya ang racing style ni Keisuke sa track. Matagal nang pinagdedebatehan ng mga tagahanga ang opisyal na tutorial video ni Keisuke dahil kahanga-hanga na ang ganoong record ay naitakda gamit ang isang lumang kotse na may 5-speed manual transmission. Ang record na ito ay nanatili hanggang noong nakaraang taon nang basagin ito ni Michael sa huling karera upang makuha ang pole position. Direkta namang ipinunla ni Keisuke na may seryosong kahinaan si Kanata na hindi pa lang nabubunyag sa ngayon. Sa loob ng track, ang 718 ni Michael ay malayong-malayo na sa unahan habang ang GT3 ni Ishigami na gumagamit din ng Porsche ay nasa 13 segundo ang bagal sa ikalawang pwesto matapos tuluyang matalo sa tapatan. Sa ikatlong grupo, ang GTR ni Sean ay matigas na kumakapit sa ikatlong pwesto dahil determinadong makuha ang tinatawag na Angel's Kiss ng car number 7 kaya nangako itong ipagtatanggol ang kanyang posisyon. Habang papalapit sa isang sangandaan o fort sa kalsada, karaniwang pinipili ng mga driver ang kaliwang bahagi dahil sa bentahe nito, subalit ang Ferrari ni Kato ay laking gulat ng lahat nang kumuha ito sa kanang bahagi. Nang muling magkasalubong ang dalawang landas, mabilis na sumingit ang Ferrari lagpas sa Audi R8 kung saan sumuko si Hyundai at hinayaang makalagpas si Kato. Lumipat naman ang eksena sa ikapitong grupo na kinabibilangan ng Lamborghini at BMW M6 kung saan natatanaw na ng GT86 ang dalawang kotseng ito, ngunit dahil sa agwat sa lakas ng makina ay dahan-dahan itong naiiwan sa unahan. Dahil alam ang malaking power difference, nagpasya si Kanata na tumutok na lang sa pagpapanatili ng kanyang kasalukuyang pwesto. Ang Carrera GTS naman na sumusunod sa likod ng GT86 ay may 4.7 seconds na lang ang agwat kaya nagpasya si Jackson na umatake sa isang tuwid na bahagi ng track. Bigla namang pumasok ang ikatlong grupo sa isang mahabang straight kung saan unang kumilos ang pinakamalakas na Ferrari matapos lumabas sa slipstream upang pumantay sa GTR. Inakala naman ni Hyundai na masyado pang maaga para kumilos, habang si Sean ay napilitang sumunod sa likod ng slipstream ng Ferrari kung saan ang tatlong kotse ay tumatakbo na ngayon sa bilis na mahigit 300 kilometro bawat oras. Mabilis na papalapit ang breaking point kaya naghanda silang lahat na pamreno ng matindi, subalit nagkamali si Sean sa pag-asikaso ng kanyang mga gulong kaya hindi nakapreno sa tamang oras dahilan upang mabasag ang kanyang pangarap para sa Angel's Kiss. Sa madali ang pagtatangka na makabalik sa track, ang GTR ay mabilis na naunahan ng AMG GTS habang si Michael naman ay malinis na tumawid sa finish line upang makuha ang kampyonato. Pumasok na ikalawa si Ishigami, ikatlo si Kato, ika-4 si Hyundai, ika-5 si Yosuke, at ika-6 naman si Sean. Sa track, nalagpasan na ng Lamborghini ang BMW M6 habang sa likod naman ay nagpapatuloy ang matinding bakbakan para sa ika-9 na pwesto kung saan walang tigil na hinahabol ng Carrera GTS ang GT86. Dahil sa malaking bentahe sa bilis, hindi na kailangan ng Porsche Carrera GTS ang slipstream ng Toyota, at habang umaatake ito ay sumunod si Kanata sa slipstream ng Porsche sa isang matinding maniobra ngunit mabilis na bumanat ng bilis ang Porsche at lumayo. Papalapit na sila sa breaking point kung saan huling pamreno si Kanata upang pumasok sa kurba sa unahan ng kanyang kalaban. Gamit ang pambihirang galing, matagumpay na nalagpasan ni Kanata ang Porsche sa panloob na linya upang bawiin ang ika-9 na pwesto kung saan napagtanto ng nalagpasan si Jackson na hindi ang preno ng Porsche ang natalo kundi ang kanyang mga gulong na maagang napudpad sa huling sprint. Sa kabilang banda, ang Toyota 86 na ay may sapat pang kapal ng gulong para sa matinding pagpepreno na kung saan kung si Kanata lang ay gumagamit ng mas malakas na kotse, mas magiging kapanabik ang MFG race.
Opisyal nang natapos ang unang karera kung saan si Ishigami na pumangalawa at si Kaito na pumangatlo ay umakyat sa podium upang magdiwang. Sobrang tuwa naman ni Ogata dahil ang premyo para sa ikasyam na pwesto ay nagkakahalaga ng 8 milyong yen at ang kalahati nyo na 4 na milyong yen ay kanyang bahagi, isang halagang mas mataas pa sa taunang kita ng kanyang repair shop. Si Michael naman na hindi kailanman sineryoso ang MFG ay hindi dumalo sa award ceremony. Palaging pinipili ni Ishigami ang parehong race queen para sa kanyang mga seremonya habang si Kaito naman ay nagpapalit ng race queen sa bawat pagkakataon, at mabuti na lang ay hindi nila napili ang race queen na si Ren kaya nakahinga ng maluwag si Sean. Lumapit naman si Jackson kay Kinata upang makipagkamay at magbigay ng respeto habang pinupuri ito bilang isang natatanging driver. Nang makita ito, lumapit din si Nozomi kay Kinata at niyakap ito dahil sa kanyang pambihirang performance sa karera na kung saan kahit tumanggi ang binata ay niyakap pa rin siya ni Nozomi habang personal na nakita ni Ren ang eksenang ito. Ang susunod na karera ay gaganapin sa Lake Ashinoko GT, kasunod ang Peninsula Manizuru, ang ikaapat sa Seaside Double Lane, at ang huling labanan sa Atami Ghost. Ang mga mayayamang may-ari ng mga Ferrari at Lamborghini ay ipinakarga ang kanilang mga kotse sa mga trailer, ngunit si Ogata ay kailangang imaneho ang kanyang kotse pabalik ng mag-isa. Sa workshop ni Ogata, ipinakilala ni Sean ang engineer na mamamahala sa mga susunod na upgrade kung saan agad nitong idinetalye ang kanyang Phase 1 upgrade plan na nakatutok sa braking at drivetrain systems. Nagplano siyang baguhin muna ang intake at exhaust system sa simula at iwanan ang mga pagbabago sa makina para sa Phase 2 dahil ang simpleng pagpapataas ng lakas ay hindi nagpapataas ng kakayahan at maaaring makasira sa balanse na makakaapekto sa pagmamaneho ni Kinata. Sumang-ayon ang binata sa pamamaraang ito matapos sabihin na ang kanyang bearong si Takumi ay nagpayo na huwag maghabol ng mga high-powered na kotse at ipinaliwanag na ang paggamit ng kotseng may mas mababang lakas kumpara sa mga kalaban ay maaaring maging isang malaking bentahe. Binanggit naman ni Ogata na kahit lagyan ng turbocharger upang i-boost ang makina patungong 280 horsepower ay mas mababa pa rin ito sa mga kalaban kaya hindi sumasalungat sa payo ni Takumi. Subalit ipinalas ni Kinata na panatilihin ang orihinal na power unit dahil ang layunin niya ay hamanin ang sarili at walang pakialam sa mga rangkang, kung saan naramdam niya na kung narito lang si Takumi ay sasabihin nitong hindi pa lubos na nailalabas ang buong potensyal ng GT86. Nagtawanan naman ang engineer nang marinig ito at sinabing tunog katulad nga ng sasabihin ni Takumi kung saan nagulat si Kinata nang malalamang kilala rin ng engineer si Takumi na isang sikat na personalidad sa mga driver ng kanyang henerasyon. Laking gulat naman ni Sean nang malaman kay Ogata na ang makina ng GT86 ay hindi binago, at nang malaman na ito ay ayon sa payo ng engineer ay pinili na lang nitong manahimik dahil kinikilala ang malaking galing ng engineer lalo na sa suspension tuning kung saan ang GTR ni Sean ay binago rin nito. Kinabukasan, si Ren at ang kanyang kaibigan ay nagtungo sa shopping at huminto sa isang coffee shop upang magpahinga kung saan laking gulat nila nang matagpuan si Kinata na nagtatrabaho doon. Kahit nakakuha ng maraming premyo sa MFG, hindi tiningnan ni Kinata ang karera bilang paraan upang kumita ng pera kundi itinuturing ang trabaho bilang paraan upang maranasan ang buhay. Samantala, ang GT86 ay kasalukuyang sumasailalim sa mga parts upgrade kung saan ang unang binago ay ang mga shock absorber. Dahil ang mga MFG race ay ginaganap sa mga pampublikong kalsada, ang mga race-specific shock ay hindi angkop kaya ang mas flexible na shock ay nagpapataas ng kapit ng gulong matapos sagarin ang limitasyon. Tungkol naman sa mga preno, matapos ang isang karera, ang orihinal na brake disc ay bahagyang naiari at ang cooling performance ay hindi na makasabay sa driving skills ni Kinata kaya nilagyan ang kotse ng Blitz 6-piston calipers upang matiyak na kahit sa ilalim ng tuloy-tuloy na matinding pagpepreno ay walang magiging problema, na para kay Kinata ay magiging isang malakas na bentahe sa mga huling yugto ng karera na maaaring magpagising sa bilis ng kotse sa hindi inaasahang paraan. Kasunod nito ang mga pagbabago sa intake at exhaust systems kung saan mahalaga na ang intake at exhaust ay baguhin bilang isang set kasama ang throttle body upang makabuluhang mapataas ang throttle response na isang krusyal na bentahe para sa isang driver na tulad ni Kinata na mahusay sa throttle control sa limitasyon. Naniniwala ang engineer na si Kinata na isang estudyante ng henyong si Takumi ay tiyak na malalagpasan ang iba pang mga mahuhusay na driver. Pagkaraan ng ilang araw, sinubukan ni Kinata ang na-upgrade na GT86 kung saan ang ekspresyon pa lang ni Ogata ay nagpapahiwatig na ng tagumpay ng mga upgrade. Sa tuktok ngayon ay may isang asul na Alpine A110 na kung saan sa tabi nito ay nakatayo si Soatari, ang driver na lumiban sa qualifying race. Si Ogata na tulala sa driving skills ni Kinata ay napagtanto na sa wakas kung ano ang hitsura ng isang profesional na pagmamaneho at nagtaka kung sinong driver ang tumatakbo ng hindi pumipreno. Ipinaliwanag ni Kinata na hindi siya kailanman gumagamit ng preno kapag paakyat at lumiliko upang hayaan ang kotse na natural na bumagal na siyang pangunahing teknik sa pagmamaneho ng mga low-powered race car.
Tumingin naman si Kinote sa kalapit na Lake Ashinoko track habang nagtataka kung bakit hindi sila pwedeng tumakbo doon sa ngayon kung saan walang magawang ipinaliwanag ni Ogata na ang kalsada ay nasa ilalim ng regular na traffic regulation at maliban kung ito ang opisyal na qualifying race ay walang sino man ang pwedeng tumakbo doon. Ang mga opisyal na test drive para sa mga race vehicle ay maaari lamang maganap sa kalsadang ito na nagbibigay ng malaking bentahe sa mga may karanasang racer. Naghanda naman si Kinote na subukan ang downhill performance ng GT86, at sa pag-alis ng binata ay napansin ni Ogata na ang Alpine A110 ay sumunod sa kanya habang sinusubukan ang performance ng race car ay namangha si Kinote sa galing ng engineer sa pagbabago ng mga pyesa. Kahit walang binago sa lakas ng makina, mas nagiging agresibo ang hatik ng kotse ngayon at mas kumapit pa ang traction nito kumpara dati. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang mga preno na parang sa isang supercar ang pakiramdam, kaya malayang nakakarera ang binata sa track. Habang ninanamnam ni Kinote ang matinding pagbabago ng GT86, bigla siyang nailagpasan ng Alpine A110 sa isang kurba. Dahil sa labis na tuwa sa evolution ng kotse, nakalimutang tignan ni Kinote ang kanyang rearview mirror kaya siya nasenjitin, pero humanga pa rin siya sa pambihirang galing ng kinalabang driver. Ang hindi alam ng lahat, may nakaraan pala sina Soatari at Kinote. Noong 3 taong nag-aaral si Soatari sa France, ilang beses na silang nagkatapat sa karera. Sikat na noon si Kinote, at kahit itinuring siyang mortal na kalaban ni Soatari, natalo ito noon dahil sa kakulangan sa pera at maayos na race car. Ngayon naman ay nagbaligtad ang mundo dahil si Kinote naman ang gumagamit ng mas mahinang kotse, kaya determinadong tapusin ni Soatari ang lumang laban na ito sa mismong MFG race. Matapos ilabas ng MFG ang opisyal na schedule, itinakda ang laban ni Kinote sa ika-6 na araw ng qualifying. Ipinaliwanag ni Ogata na random ang pagpapangkat base sa rankang, pero para sa patas na laban, ang 7 nangungunang racer ay hinati sa 7 magkakahiwalay na araw. Ang nangungunang si Michael ay sa huling araw sa sabak, ang ikalawang si Ishigami sa ika-6 na araw, ang ikatlong si Kaito sa ika-5 araw, at si Kinote naman na nasa ika-9 na pwesto ay isinalpak din sa ika-6 na araw. Naniniwala si Ogata na malaking bentahe ang sumabak sa huling mga araw dahil mas madaling iakma ang pacing depende sa naging takbo ng mga naunang kalaban. Pagpasok ng Hunyo, opisyal nang nagsimula ang unang araw ng qualifying sa Lake Ashinoko GT. Ang track sa Lake Ashinoko ay may habang 25.3 kilometers, kung saan isang lap lang para sa qualifying at 3 lap naman para sa main race. Naging mahirap ang unang araw para kay Daigo na gumagamit ng Lamborghini Huracan. Sa gitna ng ugong ng kanyang naturally aspirated V10 engine, humarurot ang Lamborghini, at kahit katamtaman lang ang galing ni Daigo ay binuhat siya ng lakas ng kanyang Italian supercar upang umangat sa karera. Samantala, habang nagtatrabaho sa coffee shop, pinagkakaguluhan naman si Kinote ng isang grupo ng mga matatandang babae. Napansin ng kanyang Japanese handwriting, pero ang totoo ay hindi marunong sumulat ng Japanese si Kinote at ginagaya lang niya ang mga letra mula sa kanyang memorya. Balik sa Carreon, sumabak naman si Kazuhiro gamit ang isang modipikadong Honda NSX pagkatapos niyang gumamit ng Honda Type R noong nakaraang karera, dahil pinapayagan sa panuntunan ang magpalit ng kotse basta nasa ilalim ng parehong brand sa loob ng isang season. Ang kotseng ito ay ginawang purong gasoline-powered at lightweight mid-rear drive vehicle matapos tanggalin ang 3 electric motors at ang energy recovery system. 2 taon itong binago ni Kazuhiro kaya hindi na niya mapigilan ang matinding excitement sa loob ng kotse, kung saan pansamantala nitong nakuha ang unahan lagpas sa Lamborghini sa unang araw ng karera. Sa ikalawang araw naman, sumalang si Nozomi gamit ang kanyang Alfa Romeo 4C, at kahit siya ang tanging babaeng driver ay palaging kahanga-hanga ang kanyang mga resulta. Sumalang din ngayon sina Soatari at Sean, kung saan hindi napigilan ni Sean na batikyusan ang kakaibang estilo ni Soatari sa karelasyon, lahat kasi ng girlfriend nito ay 17 taong gulang lang at hinihiwalayan niya agad kapag sumapit na sa 18 taon. Ganun pa man, mataas ang respeto ni Sean sa galing ni Soatari lalo na sa mad-ulash at technical na track ng Lake Ashinoko dahil ang potensyal nito ay walang katapat maliban na lang kay Michael. Ang tanging problema lang kay Soatari ay ang kawalan nito ng gana na manalo, pero kung may makakapukaw sa totoong galing ng natutulog na henyong ito, magiging isa siyang napakatakot na kalaban. Habang iniisip na dalawang mapanganib na baguhan sina Soatari at Kinote, nangako si Sean na hihijitin pa niya ang kanyang laro. Sa kabilang banda, sumasailalim naman ang GT86 sa huling adjustment para sa 4-wheel alignment.
Namangha si Ogata sa 3D wheel alignment machine na ginamit upang masigurong nasa pinakamagandang kondisyon ang suspension ng kotse. Balik sa track, nakakatakot ang ipinakitang bilis ng Alpine A110 matapos nitong makuha ang pinakamabilis na oras sa ikalawang seksyon at gumawa pa ng bagong record sa unang seksyon. Ito ang bihirang pagkakataon na seryosong bumanat si Soatari na madalas napupuna dahil sa kawalan ng agresyon sa karera, ngunit dahil sa presensya ni Kinata ay nagising ang natutulog nitong galing. Mula sa ikalawa hanggang sa ikatlong seksyon ay sunod-sunod na winasak ni Soatari ang mga record ng track hanggang sa marating nito ang tanging straightaway kung saan pwedeng isagad ang throttle. Bago sumapit sa finish line, may huling paakyat na bahagi kung saan ang lakas ng turbo engine ay nagbigay ng malaking tulong sa magaan nitong katawan. Dahil sa turbo at lightweight body, kasama ang driving skills na kapareho nina Michael at Kinata, matagumpay na nagtakda si Soatari ng bagong track record sa Lake Ashinoko, habang kasunod naman niyang tumawid si Sean gamit ang kanyang GTR. Nang sumalang naman ang fully upgraded na GT86, todo banat ito sa throttle at nagawang pamwesto sa ika-13 ranggo sa unang checkpoint, isang pambihirang gulat dahil walang upgrade sa lakas ang makina at ang unang seksyon ay banayad na paakyat. Ang nakakagulat na ranggong ito ay naghatid ng matinding gulat kina Sean at Ogata sa control room. Mas kahanga-hanga pa rito ang pagkilala ng system sa pambihirang driving skill ng binata, na para kay Kinata ay normal na lang. Noong gabi bago ang karera, nag-ensayo siya gamit ang simulation driving sa kanyang kwarto habang pinapanood ang mga video ng karera ni Casey Kay sa kanyang isip. Ang kakaibang impression training technique na ito ni Kinata, na mas matindi pa sa mga makabagong driving simulator, ay patunay ng minana niyang kakayahan mula sa kanyang ina na nagagamit naman nito noon sa pagpipinta. Dahil sa mahinang kalusugan ng kanyang ina, hinikayat si Kinata na pumasok sa sports noong bata pa siya. Sa kabilang banda, ang ibang mga driver na sumalang ay hindi nagpakita ng parehong kalmado. Dahil sa presensya ni Soatari, sunod-sunod ang naging pagkakamali ni Sean gamit ang GTR kaya naging masama ang kanyang performance. Walang nagawa ang Lotus ni Coquero, ang Lexus LC500 ni Emil, ang Audi R8 ni Hyundai, ang 911 Jits ni Jackson, o si Yosuke na lumipat pa mula sa AMG GTS patungong AMG GTR, upang tapatan ang oras ni Soatari. Tanging si Kato lang na gamit ang Ferrari ang nagpakita ng pambihirang takbo, pero pumangalawa pa rin siya at hindi nagawang bantaan ang pole position ni Soatari. Ang Lake Ashinoko, na isa sa pinakamahirap na track sa MFG, ay naging saksi sa bagsik ng GT86 na binago lang ang suspension at mga preno. Sa wakas, pumasok na ang karera sa tinatawag na Death Zone, isang mapanganib na lugar na nababalutan ng volcanic ash mula sa Mount Fuji, kung saan 5 aksidente na ang naganap noong nakaraang araw. Dito ay sinimulan na ni Kinata ang klasikong drift ni Takumi na siyang nagmarka sa pagtatapos ng unang season ng MFG. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!